Sige po, awitin po natin ang sa ating puso. Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Tunay nga po na nang simula na kami ay tinawag mo, kailanman ay hindi na po kami babalik sa sanlibutan na aming pinagmulan. Bagkus magpapatuloy kami sa paglalakbay sa sanlibutan ito na ikaw ang aming kasama at patuloy kaming umaasa sa pagkilos mo, sa kapangyarihan mo at sa iyong mga himala. Kaya sa hapon ito, Lord God, hayaan mo lamang na patuloy po namin hilingin ang pagkilos at galaw ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo po kami. Buksan niyo po ang kalangitan upang idaloy ang kaluwalhatian mo at maranasan ng bawat isa ang dampi ng iyong presensya at ang Banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin. Sa hapong ito, magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Talisin mo ang lahat ng saguwil at balakid sa pakikinig namin ng salita mo. Yung Espiritu nakawala ng interes sa pakikinig ng iyong salita, patuloy po namin pinalalayas ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo po lamang ng Espiritu ng pagnanasa na mapakinggan at isa pamuhay ang salita mo
ay patuloy niyo pong ilagay sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang presensya mo lamang ang siyang lumagay sa aming kalagitnaan. At ang pangunawa ay hayaan niyo po na maranasan ng bawat isa. Na habang kami nakikinig ng salita mo, patuloy niyo pong ititin mo ito sa puso at isipan ng bawat isang nakakapakinig, sapagkat alam namin na ikaw, Banal Espiritu, ang siyang magtuturo sa amin sa gabi nito kung papaano po kami lalalim sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ama, maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, mapagpalang hapon sa lahat. Nakakaupo na po ang bawat isa. Ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay mula po sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 22, from verse 1 po ito hanggang verse 19 ang babasahin ko. Subalit ang ating konteksto po ay ang Genesis chapter 22 from verse 5 hanggang 8. Yan po yung pinaka-konteksto po natin sa pag-aaral na ito. Ay sabi po sa verse 1, chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat ka sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac, at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sanga ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak.
Ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, ako si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa mong anak, pagpapalain kita, at ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Last verse, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer Siba. Pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede bang maiit nagpapagral sa yung sound? So, dito po tayo kukuha. Ang sabing ganon, ang tema po nito ay sinubok si Abraham. At ang ating pag-uusapan sa hapon ito, ang salita ni Abraham na puno ng pananampalataya. 3 verse lamang po ito. 4 na verse po ito. Yung ating konteksto, ang sabi niya, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama sila ang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya patuloy sila ang paglalakad. So, tingnan po natin yung verse, ano po. Parang napaka-imposible. Pero ang sabing ganon, sa pananalita pa lamang ni Abraham ay makita na natin doon yung puno ang pananampalataya. Excuse me po. Ang Genesis chapter 22 verse 1 to 19, pag inisa-isa mo, habang binabasa mo ito, na tahimik at ikaw lang, makikita mo yung lalim ng ibig sabihin nun. At mararamdaman mo na kung paano ang Diyos nangako kay Abraham, yun din yung pangako ng Diyos para sa iyo. Naunawaan natin. Sapagkat yung Diyos na sinasamba ni Abraham, Isaac at Jacob, yun din yung Diyos na sinasamba natin. At wala na pong iba. So si Abraham ay galing sa lahi ni Sim na anak ni Noe. Mababasa po natin yon sa aklat po ng Genesis chapter 11 from verse 10 to 32. At ang Genesis chapter 12 verse 1 to 3, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. At napakaganda po ng pangako ng Diyos dito sa verse 1 to 3, sa verse 12. Kung papaano siya, sumunod ka, sabi ng ganon. Lisanin mo ang lupain ito. Ang lupain ng pamilya mo, ng lahi mo, lisanin mo, at tumungo ka sa lupain ituturo ko sa inyo. Sa iyo, ang sabi niya. At ang sino mang magpala sa iyo,
ay pagpapalain ko rin. At ang sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain ko rin. Totoo po yun. Kapag ang tunay na lingkod ng Diyos ay bagaman hindi mo totally sinusumpa, pero hinahatulan mo, mag-iingat po tayo sapagkat tayo ang magdadala niyan. Hindi po siya. So siguro kailangan may mabago sa ating mga puso. Kailangan may magbago sa buhay natin. Dahil hindi natin mauunawaan ang lalim na spiritual na buhay kung hindi ho tayo magpapakalalim sa pananampalataya. Sa verse 4 nakalagay, sumunod po si Abraham. Hindi po siya nagtanong. Wala po siyang tanong, wala siyang pag-aalinlangan. Hindi siya nagsabi na, teka muna, pag-iisipan ko. Kasi ang nakataya dito yung kinabukasan eh. Ang nakataya dito yung magiging buhay mo. Ano ang haharapin mong buhay doon sa lupain na hindi mo alam kung saan ka patutungo? Bagaman hindi niya alam kung saan siya tutungo at wala naman siyang mga kakilala doon sa lugar na yon, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagtanong. Bagkus ang sabi ng Biblia, sumunod kaagad si Abraham. Kaya makikita po natin doon ang pagsunod ni Abraham. Sabi nga, bakit tinawag na ama ng pananampalataya si Abraham? Tatanong ba tayo sa isip, bakit nga ba tinawag ng ama, father of faith, si Abraham o ama ng pananampalataya? Dito po natin makikita, sabi niya. Ipinakita niya ito nang iwan niya ang kanyang lupain. Yun yung nagpapakita ng isang matibay na pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Nung time na sumunod siya sa Diyos, pagtawag ng Diyos sa kanya na iwan mo ang iyong lupain ng mga magulang mo. Diba, siyempre sanay ka doon eh. Pero inalis siya doon ng Diyos. Kaya doon pa lang, sa una pa lang, ay ipinakita na niya na meron talagang puso ng pagsunod si Abraham. Sa atin, may puso ba tayo ng tunay na pagsunod? Sumunod si Abraham ng walang kondisyon. Diba? Kaya siya tinawag na father of faith o ama ng pananampalataya sapagkat siya ay sumunod ng walang kondisyon. Di niya naman alam kung ano mangyayari sa kanya doon sa lugar na kanyang patutunguhan. Iniwan niya kanyang komportable at nakasanayang buhay sa Ur ng mga Kaldeyo upang pumunta sa lugar na ipinakita ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan. Kita natin, diretso siya eh. Nung sinabi ng Diyos, nagtuloy siya. Walang kondisyon. Walang tanong-tanong. Dahil alam niya na ang tumawag sa kanya ay ang Diyos. Eh tayo po, pag tinatawag na tayo ng Diyos, ang dami nating dahilan. Diba kaya yung pagpapahala sa atin, ang dami rin hadlang eh, ang dami rin pasikot-sikot kasi ang dami po natin talagang dahilan. Ang Genesis chapter 22 ay isa sa pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Abraham. Matapos may pangako ng Diyos si Isaac bilang anak ng pangako, hiniling naman niya na ihandog ito. Hindi maintindihan ni Abraham ang dahilan, ngunit pinili niyang sumunod. Isa pa, diba? Sinubukan siya. Matindi yung pagsubok ng Diyos kay Abraham. Kasi isipin mo, yung anak mo, ilang taong ka na, yung asawa mo, 100 years na. Pagkatapos nangako ang Diyos sa'yo na pagpapalain kita, bibigyan kita ng anak, at ang supling na ito na ibibigay ko sa iyo ang siyang magiging tagapagmana ng lahat ng iyong mga ari-arian. Pero nakita niyo po yung galaw ng Diyos sa buhay niya na tinupad po ito ng Diyos. Pagkatapos, biglang sasabihin na naman ng Diyos na ihandog mo siya. Nagtanong ba
ang sabing ganon, sumunod siya ng buong puso. Ganon ang pagmamahal ni Abraham sa Diyos. Yung kanyang totoong sunod. Mas pinili niya sumunod. Pero sa atin, masyado tayong pag ang anak na ang usap talaga, mabatukan lang ng mga, di ba, ng kapwa-kabataan, gigil na gigil ka na talaga eh. Lalo pa po si Isaac na papatayin at tinahandog sa Diyos. Diba? Gaano kasakit. At yun ay nilihim ni Abraham sa asawa niya. Dahil punong-puno ng pagtitiwala si Abraham. Kakaiba ang buhay, pero walang pinagkaiba sa iyo at sa akin at si Abraham, sapagkat si Abraham ay tao lang din na kagaya natin. Ang pagkakaiba lang, yung antas ng pananampalataya sa Diyos. Ang pagkakaiba lamang ay yung antas ng pagkakilala at pananampalataya natin sa Diyos. May kanya-kanya po tayong standard, pero sa atin po yun nagmumula, hindi po sa Diyos. Kung sa oras na makilala mo ang Diyos, andun na kaagad yung pananampalataya mo, wala pong imposible talaga. Di ba? Kaya hindi siya nagtanong, agad po na sumunod si Abraham nung sinabi ng Diyos na dalhin mo ang iyong anak sa bundok ng Moriah at ihandog mo siya sa akin. Wala na siyang tanong-tanong. Kumagulgul ba ng iyak si Abraham? Di ba hindi? Hindi siya umiyak. Sumunod siya ng bukal sa kanya kalooban na walang patanong sa Diyos, walang tanong-tanong. Hindi kagaya sa atin. Magkasakit lang yung anak natin, di ba? Dami na nating sinasabi. Yung nagdami natin ay kakaiba na po ang ating nararamdaman. Pero sa Abraham ay kakaiba. Kaya tingnan natin, sabi niya, sa ating buhay, may mga pagkakataong hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit, doon nasusukat ang ating pananampalataya. Kaya, minsan may mga bagay na nagiging katanungan para sa atin. Sabi natin, bakit ako pa? Yung mga tipong ganon yung ating mga katanungan. Subalit si Abraham ay hindi po siya nagdalawang salita. Excuse po. Kaya sa gitna po ng mensahe, ang tanong, pakinggan niyo po mabuti ito ano ang mga sinabi ni Abraham na puno ng pananampalataya? Ang sabi niya, una, babalikan namin kayo. Pero at that time, anong dapat na ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Paakyat siya para ihandog si Isaac. Subalit, bago siya umakyat, meron na muna siyang binitawan ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang sabi niya sa mga tao, sa mga tauhan niya, dumito lamang kayo, kami na lamang ang aakyat doon at sasamba lamang kami kay Yahweh, balikan namin kayo. Walang luha, walang sakit, walang bagabag na makikita sa pagkatao ni Abraham at that time na naghabili siya sa kanyang mga alipin. At walang pag-aalinlangan na nagsalita si Abraham nung siya ay naghailing sa kanyang mga alipin. Ang sabi ni Abraham, balikan namin. Pag sinabing namin, may kasama siya. Hindi siya babalik. Alam niya na hindi siya babalik na mag-isa. May kasama siya. Pero, sa totoo lang, kung titingnan natin yung senaryo, wala siyang kasama.
nasiguraduhan na. Kasi, ihahandog nga niya yung anak niya. Pero, punong-puno ng titiwala si Abraham. Ang sabi sa mga tao, mga tauhan niya, balikan namin kayo. So, ando na. Diba? Doon pa lang sa senaryo na yon, ipinakita ni Abraham at nakita ng Diyos yung buo ng pananampalataya ni Abraham. Mababasa niyo po yan sa verse 5. Babalikan namin kayo. Pangalawang sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay niyon. So, diba? Pangalawa, ang Diyos ang magbibigay niyon. Bakit sinabi? Dahil si Isaac ay, ang sabi nga nagtanong. Ano po ang tanong ni Isaac? Ama, meron na tayong panggatong. Subalit nasaan ang korderong ihahandog natin? Anong salita ni Abraham? Ang Diyos ang magbibigay nun. Hindi niya sinabi kay Isaac na anak, ikaw ang ihahandog ko ikaw ang hininiyaw. Hindi niya sinabi. Bagkos, ang sabi niya, puno na naman siya ng pagtitiwala. Ang Diyos ang magbibigay ngayon. Kaya marami pong dapat na mabago sa ating pananalita. Kaya sabi na sa deklarasyon po natin yan kung ano ang gusto nating mangyari. Dahil yung ating dila ay makapangyarihan ang sabi sa Proverbs. At nasa dulo ng ating dila ang ating buhay at ang ating kamatayan. Nasa dulo rin ng ating dila ang pagpapala at sumpa. Kaya kung gusto mo na makita sa buhay mo ang tunay na pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos, dapat lagi mong binibigkas yung laging positive. Ganon po ang ginawa ni Abraham. Pangalawa, kapag sinubok ang iyong pananampalataya, magtitiwala ka ba sa Diyos? Minsan, nag-aalinlangan na po tayo, lalo pat hirap tayo, di ba? Physically, emotionally. Subalit si Abraham, mas matindi ang pinagdaanan niya. Pero sa gitna na ang hiningi ng Diyos ay ang kanyang anak, nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Naunawaan po natin. Ang tunay na pananampalataya ay may pagtitiwala sa kabila ng hindi mo maintindihan. Kasi ang sabi niya, babalik kami. So, meron talagang maliwanag na sinasabi, naging positive si Abraham, na hindi matutuloy ang paghahandog kay Isaac sapagkat sila din mismo dalawa ay babalik. At ang iniisip niya, kaya lang sila aakyat doon ay upang magpuri sa Diyos. Hindi niya ang kung paano kikilos, hindi niya alam kung paano kikilos ang Diyos. Ngunit, naniniwala siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Doon lang siya, yun lang yung pinanghawakan niya Ang pinanghawakan lamang ni Abraham ay tuparin. At maranasan niya kung paano tuparin ng Diyos ang pangako sa kanya. Yun lang yung gusto niyang maranasan. Kaya sabi niya, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa katapatan ng Diyos. Unawain po natin, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa katapatan ng Diyos. Pangalawa, ang tunay na pagsamba ay may kasamang sakripisyo. Siyempre, magsasakripisyo po talaga tayo. Ano yung sakripisyo natin?
Paliligo ka, magbibihis ka ng maganda kasi ang haharapin mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, at pupunta ka sa lugar na kung saan doon tayo sasamba. Yan yung sacrifice mo. At yung buhay mo ay sinasakripisyo mo sa Diyos yan. Kaya ang sabi ng ganon, ang tunay na pagsamba ay may kasamang sakripisyo. Ang pagsamba ay hindi lamang awitan o panalangin. Ang tunay na pagsamba ay buong pusong pagsunod sa Diyos kahit may kabayaran. Di po ba? At ano po ang sabi ang pangatlo? Ang Diyos ay naglalaan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Naranasan na ba po natin na maglaan ang Diyos sa mga nagtitiwala o sa pagtitiwala natin? Tanong ni Isaac, nasaan ang kordero? Sumagot si Abraham, ang Diyos ang maglalaan. Di ba napaka-positive nung sinabi ni Abraham, ang Diyos ang maglalaan. Ito ang sentro ng mensahe. Hindi pa nakikita ni Abraham ang solusyon, ngunit naniniwala siya na may ihahanda na ang Diyos. Sa bandang huli ng kabanata, tunay ngang naglaan ang Diyos ng lalaking tupa bilang kapalit ni Isaac. Ito rin ay larawan ng paglalaan ng Diyos kay Jesucristo bilang handog para sa ating mga kasalanan. Diba? Si Jesus at si Isaac ay inilaan ni Abraham dahil yun ang hiningi ni Yahweh. Kaya handog mo ang iyong anak, wala pong tanong-tanong. Si Isaac at the time na hinahandog, hindi rin po siya nagreklamo sa tatay niya na bakit ako ang papatayin mo. Umiyak ba si Isaac? Hindi. Di nyo nabasa, di po natin nabasa na umiyak si Isaac doon. Kundi, buo rin po ang kanyang puso. Diba? Ama at anak, buo ang puso na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga nung time na ginapo siya ni Abraham, hindi po siya nagpumiglas. Hindi po siya nagwala, kagaya ng mga anak ngayon. Diba na nagwawala, minsan mumurahin pa yung magulang. Pero kakaiba si Isaac. Kaya yung pangako ng Diyos na pagpapala ay hanggang doon sa kanilang mga generation ay ginawa at ibinigay ng Diyos. Bakit? Hindi lamang basta sumunod si Abraham, kundi maging si Isaac man. Dahil nung time na inihahandog na siya, ginapos na siya ni Abraham at pinahiga na. Iisipin mo gaano kasakit sa'yo yon. I-imagine mo lang, hindi nagpumigla si Isaac, hindi siya nagtanong na, Ama, bakit ako? Kay lupit naman. Diba? Hindi siya, wala siyang tanong-tanong. Bagkos, ang ginawa niya, sumunod siya. Ayun ang utos ng Diyos eh. Diba? Pero tayo, dami nating reklamo. Diba? Sa panahon natin, dami nating reklamo. Kaya tingnan mo ang naging buhay. So dahil noon sa Old Testament, si Isaac ang naging handog. Pagdating ng New Testament, ito ay naglalarawan ng paghahandog ng buhay ng Panginoong Jesucristo para sa ating mga kaligtasan. Nanawaan po natin. Kaya, hindi ba tayo pwedeng magsakripisyo sa Kanya? Dapat po magsakripisyo tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi hindi naman po tayo duguan. Di ba? Hindi naman po tayo maghapon na kaluhod. Hindi naman po tayo maghapon na nakataas lang ang ating kamay at sumasamba. Oras lang po. At sa loob ng isang linggo, isang araw lang yung isasakripisyo mo para sa Diyos. Pero hindi natin magawa. Ang dami nating dahilan. Kaya yung
tunay na pagpapala ng Diyos hindi natin makamtan. Kasi wala tayong puso ng pagsunod. Ang karimihang puso ng tao, kahit mananampalataya, ay puro reklamo. Unawaan natin. Si Abraham, di ho tayo nakarinig ng reklamo. Si Isaac man, hindi ho nakapagreklamo. Kaya bilang pag-a-apply po sa ating mga buhay, pakinggan po natin mabuti. Maaaring dumaraan ka sa problema, sa pamilya, kalusugan, o kabuhayan. Hindi mo pa nakikita ang kasagutan, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Naunawaan po natin. Ang dami nating pinoproblema sa buhay. Yung mga anak natin, yung di ba, pamilya natin, kinabukasan, kabuhayan, wala tayong mga trabaho. Pero, bagaman wala kang trabaho, kung nagsusumikap ka na maghanap ng trabaho, ang Diyos ay mabuti. Ibibigay sa iyo ang iyong hinihingi. Ang hiningi ng Diyos na isuko mo. Sabi niya, ano po yung isusuko natin sa ating mga puso? Galit, takot, kasalanan, o isang bagay na mas mahal mo kaysa sa Kanya. Ano yon? Ikaw lamang ang nakakalam no. So yon ang nais ng Diyos na isuko mo sa Kanya sa gabing ito. Kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya rin ang maglalaan ng iyong kailangan. Lakas, karunungan, at mga paraan upang magampanan ang kanyang kalooban. Diba? Kapag tinawag ka ng Diyos, huwag ka na mag-alinlangan. Alam niyo po, kahapon po yun. May pupuntahan kami after po nung papunta pa lang po kami ng may e-bike ako, pero nung may pupuntahan kami after ng devotion, sakay na po kami ng jeep ni Pastora. Hala, pag ganyan ko po nung bag ko, kasi nagpalit ako ng bag. Yung wallet ko po na meron, andun yung pamasahe namin talaga, nandun sa wallet na yun. Hindi ko po nailagay pala, naiwan. Wala po talaga kaming pamasahe. Ang sabi ko kay Pastor Romalo, may dala ka bang barila? Alam niyo po, mami, buti ka mo talaga. Sabi ko, ang Diyos ay Diyos yan eh. Buti ka mo, nagkasya yung pera. May 23 pesos na pamasahe kami hanggang Alabang. 26 hanggang Alabang. Nakarating po kami ng Alabang. Sabi ko, pag mamaya pabalik, ay masasakay ulit tayo. Sasabihin ko talaga doon sa nagyakag sa atin na ihatid mo kami dahil wala po kami pamasahe. Mabuti na lang, di ko nasabi yun. Kasi sabi ko sa Lord, huwag mong hayaan. Ang laging panalangin ko, huwag mong hayaan na parang maghingi ako. Kasi ikaw lang yung Diyos na tumawag sa akin na dapat kong hingian. Sabi ko sa Kanya. So, mabuti po, hinatid kami. Mula Alabang, diretso po kami ng Makati. At mula Makati, nilibre pa po kami ng tanghalian sa kay Roger. At pagkatapos, inuwi po kami hanggang dito. Diba? Nakalakad po kami nang walang dalang pera. May provision ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. Wala namang imposible. Kung makikita lang yung buong pananampalataya mo sa Kanya, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Nananalangin ako, isang linggo, bago mag-isang linggo, natitry ako sa Lord. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, wala na pong laman ang Gcash ko, wala na rin po yung wallet ko. Wala na rin pong laman yung wallet ko. Yung araw-araw po kami nag-devotion.
Araw-araw akong umaalis. Hindi na po ako nauwingan ng bahay. Dito na po ako sa church kasi mas mura ang pamasahe rito. So, dito na po ako. Sabi ko, magpadala ka na. Maghulog ka na sa ATM ko, Lord. Maghulog ka na sa Gcash ko ng panggastos. Totoo po yan. Panggastos nila. Wala na po akong inaasahan. Ikaw lang naman talaga. Maghulog ka na sa ATM. At kung umaakit po ako dyan, galing kami ng devotion, nag-reply na siya sa akin. Sabi ng Panginoon, may pagpapala ako para sa iyo. Kasi tinaas ko na po yung wallet ko eh. Kahit 20 pesos, walang laman yung wallet ko. Sabi ko, Lord, wala nang laman yung wallet ko, wala na akong panggastos. Wala na akong pamasahe. Sabi ko, bigyan nyo na po ng laman to. Maghulog ka na sa ATM ko. Maghulog ka na sa Gcash ko. Wala na pong budget, Lord God. Ikaw ang inaasahan ko na magsusupply dahil ikaw naman ang nangako na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Alam niyo po, nung isang gabi, may nag-chat po sa akin. May Judith po ako ngayong araw. Ang babayaran ko po ay 2,000 na higit. Sabi ko, saan ako kukuha? Lord God, kundi sa'yo. Ikaw lang naman ang inaasahan ko. God, ang sabi nga, shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. So, sino ang pinaglilingkuran ko? Sino ang pinaglilingkuran natin? Di ba ang Diyos? At, nung nakaraang gabi, may nagsabi na sa akin, padadalhan daw po ako, bibigyan ako. So, parang, sabi ko, kakatuwa ka talaga. Di ba? Yung gitna ng pangangailangan mo, kung hindi ka mag-aalinlangan at magtitiwala ka, medyo meron pang nagiging hatlang kasi yung internet. Sabi ko kaninang madali araw, ay hating gabi kagabi, dahil umaga na po ako nakatulog eh. Nag-aaral po ako ng Bible. Lord, kung para sa akin yan, Panginoon, sa gabi nito ay ibigay mo. Dahil meron akong kailangan bayaran. May bayarin po ako. Sabi ko, ibigay mo po sa akin ngayon. Bago ko po ipikit ang aking mata. Bago ko ipahinga ang aking katawan. Ibigay mo na po sa akin. Upang pagsikat ng araw, babayaran ko yung aking bayarin. Alisin mo lahat ng hadlang. Kung ibinigay mo para sa akin yan, bigay mo na ngayong oras na to. Aba, binigay nga. Binigay po talaga. Totoo po yun. Kaya kagabi mismo, nakapagbayad ako doon sa Judith ko ngayon. May imposible ba sa Diyos? Totoo yan. Basta sabi, magtiwala ka sa galaw niya. Ipagkatiwala mo sa kanyang kamay ang lahat ng bagay. Walang imposible. Mula sa Genesis chapter 22, verse 5 hanggang 8, matututunan natin na magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang kanyang plano. Magtiwala ka sa kanya, ipagkatiwala mo na. Pangalawa, ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pagsunod at sakripisyo. Sumunod ka muna. Sabi nga sa mga sundalo at kapulisan, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Pero sa Diyos, huwag kang magrereklamo sa Diyos. Bagkus sumunod ka sa kalooban niya kung anong gusto niyang ipagawa
ginagawa sa iyo, gawin mo sapagkat sinusubok lamang niya ang pananampalataya mo kung buong puso kang susunod at magtitiwala sa Kanya. Pangatlo, ang Diyos ay laging naglalaan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. See? Maaaring sinusubok ngayon ang iyong pananampalataya. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na sumubok kay Abraham ay siya ring Diyos na naglaan para sa kanya at ang Diyos na naglaan noon ay siya ring Diyos na maglalaan para sa iyo ngayon. Diba? May nabago ba doon sa Diyos na sinasamba ni Abraham? Wala naman, diba? Siya pa rin yung Diyos na sinasamba natin. Bakit? Ang sabi ng Biblia, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So, walang mababago. Siya pa rin yung Diyos na makapangyarihan. Kung siya yung Diyos na nagpo-provide noon sa bawat pananampalataya, siya rin yung Diyos na magpo-provide ngayon sa pangangailangan mo. Dahil merong mga pangako ang Diyos sa bawat isa. Kaya ang hamon po bilang panghuli at pangwakas po. Hamon sa bawat isa. Ano ang iyong Isaac? Ang bagay na pinakamahalaga sa iyo. Ano po yun? Handa ka bang ipagkatiwala ito sa Diyos? Kapag isinuko natin ang lahat sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan sapagkat siya ang Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Kapag nauubos ang ating kakayahan, doon madalas natin nakikita ang hindi nauubos na paglalaan ng Diyos. Kasi ang tanong ni Isaac, Ama, meron na tayong panggatong at meron na tayong silo. Subalit nasaan ang kurtirong ihahandog natin kay Yahweh? Diba anong sagot kaagad ni Abraham? Mabilis. Hindi nag-isip si Abraham na sasabihin ko ba sa anak ko na siya ang ihahandog ko? Hindi siya nag-isip basta yung sagot yung tanong ni Isaac, kara-karaka sumagot. Ang bilis ng sagot ni Abraham. Ang Diyos ang maglalaan yan, anak. Kaya nung makita ng Diyos na talagang sumunod si Abraham sa gitna ng mabigat na sakripisyo, ang sabi ng Biblia, nung time na sasaksakin na niya si Isaac, merong tinig na sumisigaw at nagsasalita mula sa kalangitan. Tinawag ang pangalan ni Abraham. Abraham, Abraham, huwag mong saktan ang bata. Ipinakita mo na ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa akin. Kaya sabi niya, paglingon ni Abraham, meron pong kordero na nakaipit ang sungay sa sanga ng punong kahoy. Magtataka ka, di ba? Magtataka ka na bakit napunta yung kordero doon? Eh, yung mga tupa ay inaalagaan yan. Pero bakit nakasabit ang isang batang kordero? Dahil ipinakita ng Diyos, bago sa'yo ipakita ang malakihang biyaya at pagpapala ng Diyos, magsakripisyo ka na muna. Sumunod ka na muna. Ang problema sa atin, di pa nga tayo sumusunod, nagre-reklamo na tayo. Diba? Pag sinabi natin na, meron tayong prayer meeting, sumunod muna tayo sa Diyos. Diba? Upang lahat ng ating mga kahilingan ay pagkaloob. Hindi ka humihingi, hindi ka nananalangin. Alam niyo ba na ang panalangin ay isa sa mabigat, matinding kapangyarihan ng bawat isa sa atin ito? Nagko-combine po yan ang salita ng Diyos at ang ating panalangin upang maging malakas, matatag ang ating pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala. Ano ang dapat natin gawin? Una, sumunod tayo sa panawagan ng Diyos. Sumunod tayo sa kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kahit masakit,
Dahil may mabuting plano ang Diyos para sa iyo. Kasi kung saan ka nasasaktan, doon mo ipinakikita na tunay at wagas ang pananampalataya at pagmamahal mo sa Diyos. Dahil sa gitna ng sakit, sa gitna ng sakripisyo, ipinakikita mo sa Diyos ang tunay na iyong pagsunod sa kanyang panawagan sa iyo. Na walang alinlangan, walang pagtatanong, bagkos buong puso ang pagsunod natin sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Awit po muna tayo. Dakila ka, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinasasalamatan, Ama. Awit po tayo. Wala ka katulad, Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. Awitin po natin ang buong puso. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely
aming inaalay ang aming mga buhay sa iyo. Buong puso, buong buhay, buong kaluluwa. Inaalay po namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming buhay. Maging ang aming pamilya, maging ang aming sambahayan, patuloy po namin inaalay sa iyo ito, O God. Dalangin po, O God, namin ang bawat isa sa amin na patuloy mo po kaming tatagpuin. Kung kami ay nag-aalinlangan sa iyong kakayahan at sa iyong kapangyarihan, patawarin mo po kami, O Diyos. Kung kami ay patuloy na nagrereklamo at hindi kami makasunod sa iyo dahil sa aming pansariling katwiran, patawarin mo po kami, aming Ama. Bagkus tulungan mo po kami na makasunod sa iyong kalooban. Hayaan mo lamang na sa bawat hakbang na aming gagawin, patuloy mo po kaming pangunahan. At ang lahat ng naririto, patuloy na nagbigay ng oras, binigyan ka ng pagkakataon upang sambahin sa mga oras na ito. Ama, ikaw ang Diyos na makatarungan. Iyong mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa kanila. Patuloy niyo po silang samahan, patuloy niyo po silang pagpalain, at nakikita mo ang laman ng kanilang mga puso. Kung ang dalangin po nila ay kagalingan sa kanilang physical na katawan, patuloy po namin inaangkin ang kagalingan sapagkat ikaw naman po ang may sabi na sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoong Jesus, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Kaya sa mga oras na ito, patuloy po namin dinideklara ang kagalingan ay pinagkaloob mo at patuloy mong ipagkakaloob sa iyong mga anak na narito sa gabing ito. Kung sila man ay nangangailangan ng kalakasan, ay patuloy niyo po silang palakasin, katagpuin mo po sila. At ang bawat kahilingan nila, ang bawat panalangin nila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang kasambahayan, katagpuin mo po sila, aming Diyos na dakila at tapat, at makita po sa kanilang buhay ang kapangyarihan mo at ang iyong mga pangako na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi mapapahiya. Kung sino man po ang nangangailangan ng trabaho at patuloy na humihiling sa iyo, Amang Banal, ipagkaloob mo po ang trabaho na kanilang kailangan upang patuloy na matustusan po nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya at ng kanilang sambahayan. Financial man ito, Lord God, nangangailangan sa lahat ng aming mga bayarin. Patuloy niyong buksan ang durungawan ng langit at ang pagpapalang pinansyal ang ipagkaloob mo sa bawat isang nangangailangan ng pinansyal. Kaya hayaan mo po lamang, Amang Banal, na patuloy po kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang pagpapala na nais na aming mga puso ay ipagkaloob mo. Kung magkakaroon po kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong nakalaan upang ikaw ay aming paglingkuran, puso na kung saan ay naghahangad na ikaw ay aming mapaglingkuran, sambahin, ay patuloy po na ang pusong ito ay mananatiling malakas, matatag, ang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo upang ang bunga nito ay ang lahat ng pagpapala at lahat ng aming mga kahilingan ay ipagkakaloob mo. Dahil alam po namin na wala pong imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa mga bagay na tigang na lugar, sa mga bagay na alanganing lugar. Sa oras na kami ay nakita mo na sumusunod sa iyo at nalalagay kami sa alanganin, ikaw ang Diyos na nagpo-provide sapagkat you are our Jehovah Jireh. Patuloy kang magkakaloob, patuloy kang magbibigay, at patuloy mong tutugunin ang panalangin ng iyong mga anak, ang panalangin ng iyong mga lingkod na patuloy na nagtitiwala, sumasamba, at nananampalataya sa dakila mong pangalan. Ama, maraming salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapagpalang gabi sa ating lahat.